Bernadette POV. Emosyonal ang mga magulang ko nang makitang kalagayan ko. Nagkwento ako tungkol sa nangyari sa restaurant, pati nang pagkumpronta ko sa isang kusinera. You mean, sinabi niyang hindi ikaw nagpapasahod sa kanya? So sino nagpapasahod kung ganun? Tanong ni Kit Kat. Siguro dahil sa pagkakasampal ko sa kanya kaya binuko niya sarili niya. Si Therese daw ang nagpapasahod sa kanya. Therese? Sabay-sabay na tanong ni Kit Kat at ang kanyang mga lolo't lola. Si Vincent walang reaksyon. Nakikinig lang pero kita sa mga mata nito ang galit. Oo, ang bastos niyang sumagot sa akin kaya nasampal ko siya. Kaya sinabi ko na last duty niya na sa araw na kinumpronta ko siya. Tapos yun nga ang nangyari, bigla may sumabog sa kitchen area. Kamalas-malasa lang dahil bigla akong pumasok sa loob nang may naamoy akong nasunog. Kaya itong nangyari sa akin. Parang nakarma ako kagad sa pananakit ko sa kusinera na yun. Mahabang paliwanag ko. Deserve niyang masampal at aksidenteng nangyari sa'yo, iha. Sabi ni Grandma. Hindi aksidente ang nangyari. Sinadya talaga na pasabugin ng gas sa kusina. Kaya gagawa ko ng paraan para mahuli ang mga kasabwat sa pagpapasabog nila sa restaurant ni Bebang. Seryosong sabi ni Vincent. Kita sa mukha niyang galit. How do you know about that, Apo? May nagpasabog talaga at hindi aksidente ang nangyari? Tanong ni Grandpa. I gather all the evidence before I tell it. We need to confirm it first, Grandpa. And I know na sinadya nilang pagpapasabog sa restaurant. I saw it on CCTV, Grandpa. Kung ganun bago niya ako sagutin ang kusinera ko, ay may balak na palang hindi maganda sa restaurant? Tanong ko. Yes, mahal. Kaya hindi siya takot na sagutin ka at bastusin ka dahil may nag-utos sa kanya na gawan yun sa'yo. Kaya naman pala matapang dahil may nag-utos pala sa kanya na gawin ng bagay na yon. Sana makulong ang lahat ng kasabwat. Vincent POV. Sa hapon na yun, nagpaalam ako kay Bebang na may gagawin lang akong importante. Panatag akong iwan siya sa ospital dahil may mga kasama naman siya sa loob. Alam kong hindi nila pababayaan si Bebang. Alvin, sa mansyon ng parents tayo magtutungo. Sabi ko kagad na makapasok ako sa loob ng sasakyan. Copy, boss. Habang binabaybay namin ng daan patungong mansyon ng mga magulang ko, nagtitrabaho ako sa dala kong laptop. Marami kasi akong pending na trabaho sa opisina, kaya babasahin ko na ang ibang mga proposal at dokumentong pinapasa ko sa sekretary ko. Traffic pa naman sa kalsada. Pagdating namin sa mansyon, nakita kong papalabas sa sasakyan. Nakita kong driver si Therese. Anong ginagawa niya sa mansyon ng mga magulang ko? Tanong ko sa sarili ko, bahagya akong himuko para hindi niya ako makilala. Pero naisip ko hindi pala ako makakita dito sa loob ng sasakyan ko. Mamaya ko na alamin ko anong ginagawa ng babaeng yun dito. Pagkatigil ng sasakyan, agad akong bumaba. Diretso ako sa loob ng mansyon. Napatigil ako sa kumakong paglapit sa mga magulang kong busy sa pag-uusap. What did you do again this time? Marina tanong ni Dad. I didn't do anything. Wala akong masamang ginawa. Nagmalasakit lang ako. Matapang na sagot ni Mom. Hindi ka pa rin nagbabago. Pakialamera ka pa rin. Kaya hindi malapit ang loob ng mga magulang ko sa'yo dahil dyan sa ugali mo. Sikmat ni Daddy. Hindi ako pakialamera. I just want the best for my son and daughter. Ayoko sa mga hindi natin ka-level. Ayoko sa mga mapagsamantalang tao. Ayoko yaman lang ng pamilya natin ang habol nila. Sino bang humahabol ng pera sa pamilya natin? Hindi bang pamilya ni Therese? Anong kasunduan ang pinagsasabi niyong dalawa kanina? Galit na tanong ni Daddy kay Mommy. Kaming dalawa na lang yon. Wala ka nang pakialam. Wala ka namang silbi at walang pakialam sa mga anak natin. Aray! Mahigpit na hinablot ni Daddy ang braso ni Mommy. Ikaw makapagsabi ka ng walang silbi. Akala mo laki ng ambag mo sa pamilyang ito. Ikaw ang dahilan ng pagkakasira ng buhay ng anak nating si Kit Kat. Tapos ngayon sisirain mo na naman ang buhay ni Vincent. Why did you do this to our children? Anong klase kang ina? Gigil sa galit na sabi ni Dad. Dahil ayaw ko para sa anak kong lalaking yon. At ayaw ko si Bebang para sa anak kong si Vincent. Mas bagay sila ni Therese. They're both educated, rich, and powerful couple. No to Bebang. She's so tactless, bastos, no manners, and has a squammy personality. I don't like her. If only I could get rid of her for my son's life. Gagawin ko. Galit rin na sabi ni Mom. Like you did to Nathan, fiancé of your daughter. Umalis siya ng bansa bago ko pa siya inofera ng malaking halaga para layuan si Kit Kat. Alam ko mukhang pera si Bebang. Madali ko lang siyang paikutin sa mga kamay ko.
Don't you dare, Mom! Galit na sigaw ko, ngay kinagulat ng mga magulang ko. Napatayo pa silang dalawa sa gulat. Nagpupuyos sa galit ang dibdib ko sa mga nalaman. Don't you dare, Mom! Sigaw ko na galit. Anak! Sabay pa nilang sambit. Mukhang apologetic si Dad. Si Mom no emotion. Lumapit ako sa kanila sa sala. Masama ako nakatingin kay Mommy na para bang wala lang sa kanya narinig ko. All this time, ikaw lang palang may kasalanan sa lahat kung bakit nagkasakit ang kapatid ko. Dahil sa kagagawan yung mag-asawa. Anong klase kayong mga magulang? Galit na sumbat ko. Uminit ang ulo ko sa narinig. Namula na rin ang mukha ko sa galit sa kanila. My God! It's not my fault kung bakit naging mahinang kapatid mo. Ang tanga kasi mamili ng lalaki. Kung sana nakinig siya sa akin. Bullshit! Sigaw ko. Kung sana hindi mo siya pinakialaman. Hindi sana siya humantong sa depression at kamuntik na magpatiwakal. Kung hindi ka nang himasok sa buhay ng kapatid ko, masaya na sana siya ngayon. It's your fault. Your fault! Sinira mong buhay ng kapatid ko. Sinira mong kinabukasan niya. Sinira mong pagkatao niya. Galit na galit ako sa kanila. Sumama ang loob ko sa kanila dahil sa natuklasan ko. Kaya pala todo alaga sila sa kapatid ko. Guilty lang palang mga ito. Akala ko pa naman concerned talaga sila. Hindi naman pala. Vincent, stop it. Galit na suway ni Daddy sa akin. Isa ka pa, Dad. Hinayaan mong imanipula ng asawa mo ang kapatid ko. Hinayaan mo ang mga hindi ka nais-nais na gawain ni Mommy. Hindi ka lang under kay Mommy. Uto-uto ka pa. Hinayaan mong sirain ni Mommy ang buhay ng kapatid ko. Nag-anak pa kayo kung ganito lang din palang gagawin niyo sa buhay naming magkapatid. Naging emotional na ako dahil sa sakit na nararamdaman. Naikuyom ni Daddy ang kamao niya. Pero hindi naman ito gumalaw para saktan ako. Tama naman kasi ang sinabi ko. Magpasalamat ka na binuhay ka pa namin. Pasalamat kayong magkapatid dahil nasa marangyang pamumuhay kayo. Dahil sa amin ng daddy nyo. You're ungrateful son. Your son is witch. Galit na sigaw ni Mommy. Nasaktan ako sa sinabi ng aking ina. Kumirot bigla ang dibdib ko at lumungkot ang aking mga mata. Namumula ang mukha ko sa galit at sama ng loob. Napatango-tango ako sa sinabi ng aking ina. Hindi ko pinahalata na nasaktan ako sa sinabi niya. Mas gugustuhin ko pa ang simpleng buhay kaysa sa marangyanga wala namang kwentang mga magulang ko. Ganti ko naman. Malakas sa sampal ang natamo ko mula sa aking ina. Galit na galit ang mukha nito habang nakatingin sa akin. How dare you to say that to your parents? Galit na sigaw nito. Hindi pa nakontento, saka ulit ako sinampal sa kabilang pisngi. Ngayon galit na galit ka, hindi mo man lang ba naisip kung nasasaktan ba kami o hindi? Dapat ba ikaw lang pwedeng magsabi ng masasakit na salita? Sumbat ko. Anak ka lang, wala kang karapatan na pagsabihan kami ng ganyan. Stupid idiot! Hysterical na sigaw ng ina. Spoiled brat talagang nanay ko. Mas sinispoil pa ni Daddy ang ina namin kaysa sa aming mga anak niya. Dahil anak lang kami, kailangan ba natanggap na lang kami ng tanggap sa masasakit na salitang binabato niyo sa amin? I suddenly forgot who you really are, Mom. You're not our mom, you're a monster mother. Wala na akong pakialam pa kung magiging bastos na ako sa mga magulang ko. Vincent, stop! Get out of our house now! Sigaw ni Daddy pero hindi ko siya pinakinggan. Tumingin ako sa aking ina na namumula na sa galit. Gusto na naman niyang sumugod sa akin pero nahawakan siya ni Daddy. Ikaw ba ang nag-utos sa kusinera ni Bebang na pasabugin ang restaurant niya? Ako sa aking ina. Ako ang pinagbibintangan mo? Anong pakialam ko sa restaurant na mukhang perang babae na yun? Gigil na sambit ni Mommy. Dahil ikaw ang nagpresenta sa babae niyo na maging kusinera sa restaurant, pinilit mo siya na i-hire ko. Natural na ikaw ang pagbibintangan ko. Ayaw kong paawat. Naging asawa mo lang ang bruhang babae na yun? Naging bastos ka na. Hampas niya sa braso ko. Tumigas ang mukha ko sa sinabi ng mommy ko. Kanina pa niya sinasabihan ng kung ano-ano si Bebang. Huwag niyong ibahin ang usapan dito. I'm asking you kung ikaw ang nagutos sa pagpapasabog ng kung ano sa restaurant ni Bebang. Nariin kong sabi. No, hindi ko na kailangan mag-utos sa saktan ng babaeng yun dahil kaya ko namang gawin yun sa kanya. Sigaw ni Mommy. Helda, suway ni Daddy. What I'm saying, I did this dahil ayokong balang araw bankrupt ng anak natin dahil sa babaeng yun. She's a gold digger, a user, cheap. Stop it, Mom. Kung may gold digger man dito, si Therese yun. Mayaman na sila pero bakit kailangan pang gamitin ako para lang sa pera? Maluho at mahilig sa shopping. Walang pakialam sa perang pinaghirapan ng iba. Kagaya mo lang si Therese, gold digger at mukhang pera. Pabalagbag kong sagot.
Sapak naman ang tanggap ko kay Daddy. Sumusobra ka na. Alalahanin mong kami pa rin ang mga magulang mo. Respect us. Respect? Pagtawa ko. Dahil sa ginawa niyo, nawalan na ako ng respeto sa inyong dalawa. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako. Lumingon ako sa kanila. Don't you dare touch my family. Akong makakalaban niyo. Si KitKat ay mananatili sa akin. Bahala na kayong dalawa. Much better na bumalik na lang kayo sa Amerika. Pagkasabi ko noon, mabilis na akong umalis palabas ng mansyon. Bernadette POV. Mabilis ang paggaling ko dahil sa pag-alaga sa akin ng mag-aama ko. Napakamaalaga nila at malambing. Parang bata tuloy ako ni in-spoiled ng tatay ko. Nanay, uwi na tayo sa malaking bahay po. Pwede na ikaw uuwi Tanong ni Baby Kyler. Opo, medyo magaling na si nanay kaya sa bahay na lang magpapahinga. Ngiti ko. Sa bahay po tayo nila lolo at lola uuwi po Gusto ko po lalaro sa piano ni lola nanay. Masayang tanong ni Baby Yasi. Tanungin mo anak si daddy kasi hindi ko rin alam eh. Sabay turo ko sa daddy nila na abala siya kausap sa phone. Biglang may kumatok sa pinto. Maya't may bumukas na yon. Niluwang grandparents ni Vincent. Hello po lolo at lola. Good morning po. Matinis na sigaw ni Baby Yasi. Napangiti naman agad ang mga matatanda. Pati ako napangiti sa kakita ng boses ng anak ko. Bulol pa talaga ito, hindi gaya kay Baby Kyler na mas naintindihan ng mga salita niya. Magandang umaga po lolo, lola. Segunda ni Baby Kyler. Good morning mga apo. Mabilis naman lumapit ang kambal at yumakap sa mga matanda. Lolo, pwede po kami uuwi sa inyo po? Tanong kaagad ni Baby Yasi. Mas masaya at mas maganda apo kung sa bahay namin kayo uuwi. Mas safe pa kayo doon? Magilaw na sagot ng lola nila. Gusto ko po kasi lalaro sa piano po ni lola, sabi pa ni Baby Yasi. Ako rin po lolo, gusto ko lalaro si Mayo at Keto. Gusto ko rin po may cute na dog kami sa bahay, singit rin ni Baby Kyler. What is it guys? Singit naman ni Vincent. Ngumiti ito at tumabi sa akin na nakaupo sa kama. Grandma, baka pwede pong sa mansyon nyo na lang muna titirang mag-iina ko. Baka busy na kasi ako ngayon darating na linggo. Ayaw kong iwan sila sa bahay ko. Alam ko hindi sila safe doon. Pakiusap ni Vincent sa grandparents niya. Daddy, sasabi na po namin sabi ni Lolo, pwede daw. Kami uuwi sa mansyon nila po. Gusto ko po lalaro ng piano po, Daddy. Tuturo ako ni Lola. Wala kasi piano sa bahay. Gusto ko po ganun, Daddy. Naglambing na sa ama. Gusto ko rin po ng cute na dog, Daddy. Segundo ni Baby Kyler. Ang dami na namang hiling ng mga anak ko. Mahal ang piano, anak. Sayang ang pera. Makigamit ka na lang sa bahay ni Lola mo. Singit ko naman. Yung dog po, nanay, mahal din po. Tanong naman ni Baby Kyler. Yes, anak. Kapag imported na aso, mahal. Kapag yung taga dito lang sa Pilipinas aso, libre lang. Manghingi ka na lang sa kapitbahay. Kapag buntis ang aso nila. Hindi nga lang kasing cute ng aso nila lolo mo sa mansyon, sagot ko. Hiram ko na lang po ang aso ni lolo, nanay, sabi ni Baby Kyler agad. It's okay, Iha. Basta para sa mga apo namin, we give everything they want in a good way na hindi sila magmumukhang spoiled, mahinaw na sabi ni Lola. And at their age, nakakaintindihan sila ng mga bagay-bagay. They are not into material things. Naglaro lang talaga sila sa mall at kumain. When we go shopping, ayaw nilang kumuha ng gusto nilang laruan at mga pagkain. Wala daw silang perang pambili. Napatawa kami sa kwento ni Lolo. Maybe they want something pero nahiya lang silang magsabi. But don't worry mga apo. Lahat ng gusto nyo, ibibigay namin ng lolo nyo. Huwag na kayong mahiya. Misa lang maging bata, kaya kung anong gusto nyong bilihin, sabihin nyo lang kay lolo. Magiliw na sabi ni Lola. Nanay, hindi po ba kayo gagalit Tumingala pa silang sabay sa akin. Ngumiti ako dahil hindi ko gusto talaga na may spoil ang bata. Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Tumingin ako kay Vincent. Alam kasi nito na ayaw ko silang masanay sa luho. Ayos lang mahal. Hindi masasayang ang mga laruan na gusto nilang ipabili. Minsan lang maging bata at gusto ko rin na ma-enjoy nilang pagkabata nila nang walang iniisip na baka magagalit tayo sa gusto nilang gawin o laruin. We have an orphanage. We can donate sa mga bata doon. Kapag lumaki ng mga anak natin para mapakinabangan pa rin naman ang mga laruan nila. Paliwanag ni Vincent sa akin. Naintindihan ko naman ang pinupunto niya. Bahala na sila. Tutal pera naman nila yon, hindi ko pera. Kahit na nakakalakad naman na ako, sinakay pa rin ako ni Vincent sa wheelchair palabas ng hospital. Nasa kandungan ko si Baby Yas at si Baby Kyler naman ay kakwentuhan ng lolo nito. Mukhang nagpapabili na ng aso niya. Maganda rin ang mansyon ng grandparents ni Vincent. Ang ganda sa labas ng bahay nila. Ang daming mga halaman, ang ganda ng ambience at landscaping sa mga tanim nilang halaman.
Sa gitna may tambayang puno rin sa paligid ng mga bulaklak. Ang ganda, may mga ligaw na paru-paro na naglalaro sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang ganda, bulalas ko. Favorite ni Grandma na tambayan sa hapon dyan. Pwede ka dyan magtambay para mapabilis ang paggaling mo. Nakaka-relax ang paligid. Nakakawala rin ng stress dahil sa makulay ng mga bulaklak. Idagdag pang mga nagagandahang mga paru-paro. Kwento ni Vincent. Hindi ka nakakahiya sa grandparents mo na dito ako mamamalagi. Bulong ko sa kanya. Hindi ka pa magaling at ayoko makita mong parents ko sa mansyon. I want you to be safe. Ayoko yung makakarinig ka ng hindi maganda sa parents ko. Gusto ko mag-relax ka na lang muna at sure ako na sasaya ka dito. Hindi ka maboboring, mahal. Iiwan mo kami dito? Tanong ko, dito pa rin ako uuwi sa inyo. Busy lang kasi ako sa susunod na mga araw. Marami akong gagawin at pending na trabaho sa opisina. I hope you understand, mahal. Siyempre naintindihan ko. Sinabi ko na sa'yo kasi hindi mo na kailangan bantayan ako 24 hours sa ospital. Ikaw lang naman na mapilit. Di sana hindi ka naghahabol sa mga pending mo sa trabaho. Ingos ko. Dahil gusto ko ang mag-alaga sa'yo. I'm your husband. You're my wife. Natural na ako mag-alaga sa'yo, hindi sa kahit na sino. Objection, Your Honor. Magjowa pa lang tayo, hindi pa kasal, kaya boyfriend and girlfriend pa lang tayo. Ingos ko. Kasal na tayo. Gate ni Vincent. Vincent POV. Dinala ko na muna si Bebang sa kwarto ko. I want to talk to her in private. Naglalaro ang grandparents ko with the kids, kaya may oras kaming dalawa para makapag-usap ng maayos. Paano nangyaring kasal na tayo? Tanong ko kagad ni Bebang na makapasok kami sa loob ng kwarto. Because I miss her lips. Hinalikan ko siya kaagad. Bahagya namang nagulat siya sa ginawa ko. Pinaliguan ko ng mumunting halik ang mukha niya. Nakikiliti ako, natatawang pag-awat niya sa akin. I just miss you so much, mahal. Narahan ko ulit itong niyakap. Para kang baliw. Bakit baliw na baliw ka sa akin? Ngiti niya. I also miss how you respond to me with the song lyrics. Namiss ko na rin ang luto mo, mahal. Naglalambing na naman ako sa kanya. Gusto mo ba na lutuan kita? Don't force yourself. I'm just saying na namiss kong luto mo. Hindi ibig sabihin na ipagluluto mo na ako. Mabilis kong sagot. Nagtatanong lang naman ako, hindi naman napuruhan ang kamay ko kaya salamat sa Panginoon dahil buhay pa ako. Iginiya ko na siya sa kama para makapagpahinga na siya, pero hindi ko pa pala naitanong ang gusto kong tanungin sa kanya. Pero naunawaan na naman niya ako. Paano nangyari na kasal na tayo? Ulit niya. Kaya sagutin ko ng tanong na ito. Remember, may pinapirmahan ako sa'yo noon? Simula ko. Tumango naman ito. Yun bang sabi mong about kay tatay? Tumango naman ako. Sinangot ko doon ang marriage contract natin. Anunsyo ko, napanganga ako sa gulat. Ibig sabihin, kasal na tayo sa papel? Gulat na tanong niya. Mali, mahal, hindi lang sa papel kung hindi legal na tayong mag-asawa. Pagkatama ko, hindi ko man lang alam na kasal na pala tayo. Bakit sinolo mo lang? Pakaramdam ko pinikot mo ko nang walang kaalam-alam. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkadismaya. Ginawa ko to para sa ating dalawa, para hindi na makialam ang mga parents ko kapag nalaman nilang hindi pa tayo kasal. At least, we are married now. And don't you worry, bibigyan kita ng magarbong kasal na deserve mo kapag tapos ng problema. Marami pa akong kailangan tapusin para maging maayos ng pagsasama natin. Paliwanag ko. Niyakap ko to, mukhang hindi masaya sa balitang kasal na kami. Aren't you happy? Kasi misis na kita. Nasuyo kong tanong. Hindi ko sure. Nguso niya. Kaya kinintalan ko siya ng halik sa labi. Dahil ba walang ring o walang mga surprise party like na nakaluda ko at sinasabing, will you marry me sa'yo? Ngiti kong tanong, nahiya siya. Parang nakuha kong gusto nitong mangyari. Nakikulang siya ng ulo. Sana kaso pirma agad ng certificate of marriage. Tapos hindi ko pa alam na misis mo na ako at kasal sa lalaking siraulong katulad mo. Bumuntong hininga pa ito na parang nalugi. Mukhang nalugi ka, mahala. Biro ko sabay tawa. Che, gusto ko na magpahinga para namnamin ko ng pakaramdam ng Dilaberde. Ng apelyido ko, Mrs. Dilaberde, medyo nice lang. Sarcastic ko nitong sabi. Naiiling na lang ako. Alam ko naman na masaya siya. Ayaw lang niyang sabihin dahil walang thrill ang kasal namin. Dahil ako lang naman talaga ang nakakaalam noong una. Oh wait, sa passport ko, Bernadette Makayan pa rin ang name ko doon, hindi ba? Usisa niya. It's Bernadette Makayan de la Burgos na, mahal. Nilagpasan mo ba ang apelyido ko? Nung binasa mong details sa passport mo. Nakakatampo na yan, ha? Sorry, hindi ko na napansin. Nangiting aso pa ito at nag-peace sign pa. Hindi ko mapigilan na halikan ulit siya sa labi. Tumugon naman ito agad ang paghalik ko sa kanya. Humalik ako sa noon nito nang bitawan kong labi nito. Maya't mayari na nagtatanong na ako, mahal, dati ba may relasyon kayo ni Clarence? Nagulat ko pa yata ito sa tanong ko. Ha? Relasyon? Wala, ha? Sagot nito agad. May mga photos kasi ako natanggap mula sa anonymous number na magkasama kay dati. May mga intimate photos pala ka sweet nyo.
Nakayakap sa'yo si Clarence, may naghahalikan at may larawan din kayo na nakahubad. May hinahon kong kwento. Talaga? Patingin? Ang galing naman ng gumawa. Anong dahilan na may ganun kami picture ni Sir Clarence? Tanong niya. Na-amaze pa yata siya sa binalita ko. Parang gusto ko nang magalit at magselo sa sagot niya. Tangina, that is why I'm asking you. Kung may mga ganun ba kayong eksena noon? Seryoso ko ng tanong. I know nakaraan na yon, but I want to know if totoong may relasyon kayo noon base sa mga pictures na pinasa sa akin. May galit na sa boses ko. Natigilan ito. Agad rin na umiling. Wala kaming relasyon ni Sir Clarence at never niya akong nahalikan kahit sa pisngi man lang sana. Nilayo ko sarili ko sa kanya noon dahil alam ko magkaibigan kayong dalawa. Tumingin ito sa akin. Seryosong mukha na may halong inis. Kahit nagpahayag siya na hindi niya sasabihin sa'yo kung nasaan ako, ay mas pinili ko pa rin ang umiwas sa kanya. Trabaho lang talagang focus ko noon para sa kambal. Hindi ko rin pinansin ang mga pasimpleng banat niya. Dahil mas naig pa rin sa akin noon na iwasan siya. Dahil takot ako noon na baka makita mo ko tapos malaman mong may anak tayo. Ilalayo mong kambal sa akin. Bumuntong hininga pa ito. Pero thanks God dahil nakita ko kayo sa opisina sa PAW. Sabi ko naman. Tumingin sa akin, marina at puno ng pagtataka at pagsusumamo. Iniisip mo ba na pinagtataksilan kita na may relasyon kami ni Sir Clarence? Sana wag mong paniwala ng mga pictures na yan. Sure ako na peki yan. Gawang rekto ang mga pictures na yan para makasira na ng buhay ng tao. Galit na sabi nito. Magtitiwala ba ako sa'yo? Tanong ko. Nalungkot itong bigla at mukhang nasaktan pa. Kung sa picture lang na yan ang basihan mo para hindi mo ako paniwalaan, wala akong magagawa. Ang galing lang dahil sa papel kasal na tayo tapos sa picture, iba ang kahaniman ko. Mukhang nakakabastos na masyado sa sarili ko yan. Masamang loob na sabi ni Bebang. Kumalas na ito sa pagkakayakap ko at nahiga na sa kama. Nagtalukbong na makapal na kumot, nagtampo na. Nagtatanong lang naman ako.